Sabi ng amo ko, yung end of service daw na sinasabi ay sa mga skilled worker lang daw yun at hindi sa mga katulong kasi wala daw yun doon sa contract na pinirmahan. Huwag po kayo maniwala. Shoutout po sa iyo, OFW Homeless 8812. Shoutout po sa iyo. Ito po yung kanyang comment. Huwag po kayo maniwala, wala po sa kontrata. Nandito po yan sa kontrata. Legal basis po tayo. Ipapakita ko po sa inyo. Okay, so basahin ko muna. Okay, papakita ko po sa inyo. Okay, so dito, nakasulat dito guys. Ayan. Ito, basahin ko yan kung ano yung pinakita ko sa inyo. Ayan eh. Kulay puti, medyo ano lang. Basahin ko ha. Yan. Sa bandang dulo ng kontrata nyo. Okay? Letter L. Nakalagay po dito, the domestic worker is entitled to end service benefit payment. Okay? So, nakaparenthesis yan. Ito, tingnan nyo na lang dito sa screen. Okay? 1 month salary. Okay? If she consecutively work for 4 years with the same domestic employer. Ibig sabihin dito guys, sa loob ng isang 4 na taon, okay, kung nasa Saudi po kayo, meron po kayong 1 month na sahod. Okay? Sa loob ng 4 na taon na dire-diretso. Ayan o. Pinakita yan o. Ito yan o. Diba? So ito, pakita ko po sa inyo para sigurado. Ayan. Actual. Yan o, nasa dulo po ng kontrata. Ito, wait lang. Ito. Ayan, letter L. So, same din yan. No? The domestic worker is entitled to end of service benefits payment 1 month salary if the same consecutively work for 4 years with the same domestic employer. Ito pa nga, letter M, sasama na natin. After the expiration of the contract and the domestic worker is desired to return to the Philippines, the domestic employer and or the Saudi recruitment office shall present to the MWO to proof of fall of payment such wages of the domestic worker. Such bank statement and proof of settlement may be submitted as evidence in the Philippines. Sabihin guys, yan, sinama ko lang yung letter M, no? Pag ikaw is natapos na po yung kontrata nyo, o di, ano lang, babayaran po kayo lahat ng mga wages nyo. So, depende yan kung sa bangko, yun, kung nababasa nyo. So, back topic tayo, no? Dito sa letter L is, yan, proof. Pinakita ko naman sa inyo. Every 4 years po yan. Ang gawin nyo kasi, ito may Arabic yan, no? May Arabic po yan. Sa last 2. Kung nasa Saudi po kayo, nasa last 2 po ng sa dulo. Ayan, may perma po yan. Yan, no? Ito po yung ginawa, okay? Ito po yung ginawa ng isa nating kasambahay. Basahin ko yun, ayan, ito, basahin natin. Kasi hindi naniniwala yung kanyang amo. So, ang ginawa niya, pumunta sa OWA at sabi ng OWA officer, pabasa mo sa iyong amo. At nung nabasa, okay, sabi kasi nung amo, hindi raw niya binasa, basta nalang pinirmahan, pero humingi na sorry. Pero ito, basahin ko pa rin pero na-proof. Okay, sabi ni Ma'am Annie Guado, di naman talaga parihas ang mga amo ko, sir. 16 years na dito sa amo ko, dito sa Damam. Pero sa awa ng Diyos, binigay naman ng amo ko yung vacation fee. Tapos yung pagbalik ko, binigay din nila yung recomeback. Siguro, mga benefits na pati end of service namin in 1 month salary. Di na kailangan ipaalala kung sa binibigay ng amo namin yan. Dati, yon binibigay kaso nabasa ko sa contract sa number 10. Binilugan ko yun ang pinakita ko sa amo ko. Kasi English-Arabic naman ang nakalagay doon. Sabi ko sa amo ko, ang nagbilog niyan, okay, noon, guhit ay yung OWA. So, ibig sabihin, nagpunta sa OWA office, sa embassy, tapos ginuhitan, binilugan ng OWA officer at sabi ipabasa ko daw kay sir, sa'yo, boss, parang ganon. Yun, humingi na sorry yung kanyang boss. Okay, yun. Sunod-sunod na, binibigay na tuwing magbabakasyon sa end of service at lahat-lahat na. So, ipakita nyo lang talaga sa inyong employer na may pinirmahan. O nga, so totoo lang, pinirmahan na lahat yan, pero hindi na binabasa sa dami ba naman sa kontrata. Okay, so yun ipakita nyo. Pwede niya sabihin wala sa kontrata kasi nga hindi na binabasa. Ngayon, kung alam mo, nasarapan mo yung kontrata mo, di ba? Yan paperma yan Diba? So i-proof mo kasi pinirmahan po ito ng embahada nila. Di ba? Hindi naman ipaprocess yan kung hindi pareho kay agree yung Philippines saka sa Saudi kung saan mang bansa ka. Yan Foreign Embassy. Okay? Yan totoo lang. Meron po yan. So yan po, nasagot ko na po yung katanungan mo kabayan na meron po tayong end of service lalo na kung nasa Saudi po kayo. Every 4 years meron po kayong 1 month salary. Kung ang sahod mo ay 1,500 real, sa loob ng 4 na taon meron po kayong 1 month
end of service. Actually, yung vacation leave, yun ang malaking malaking nakukuha kaysa end of service. Okay? So, yun lang. Kung may mga tanong kayo, daanin po natin sa legal basis. Ayan, tulad nito, comment na po kayo sa baba. Okay? And share mo na rin video, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel para lagi po kayo update tuwing mag-upload ako about OFW. Okay? So, like and comment and share. God bless and bye-bye.